Bakit nga ba may mga relasyon na tumatagal at meron namang mga relasyon na ang bilis na masira or mabilis na magkahiwalay? Ito ba ay dahil perpekto sila? O ito ba ay dahil wala silang problema? O ito ba ay dahil swerte lang sila? Ang sikreto, merong mga healthy habits na ginagawa yung mga couple na yan kung bakit matatag at tumatagal ang kanilang mga relasyon. Ang maliliit pero consistent na bagay na ginagawa araw-araw, yan ang bumubuo ng tiwala, ng respeto at ng connection ninyong mag-asawa. Yan ang pag-uusapan natin. Ayan, bago ang lahat ay mag-disclaimer po muna tayo. Ang video na ito ay para sa relationship awareness, edukasyon at self-improvement lamang. Hindi ito kapalit ng professional therapy or counseling. Magkaiba-iba ang sitwasyon ng bawat relasyon kaya piliin lamang ang habits na applicable at healthy para sa inyo. Ayan, welcome back to my channel. Ako pong muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Pag-uusapan po natin ngayon ay yung mga 8 habits na ginagawa na ng mga couple kaya ang tibay ng kanilang mga relasyon. Siguro yung iba dyan, hindi nila napapansin na ginagawa pala nila to. So ngayon, i-discuss natin ano ba yung mga 8 habit na yan na ginagawa nila para maging matatag at maging consistent yung kanilang relasyon araw-araw. Natural, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, hindi ito tungkol sa pagiging maganda o pogi, hindi rin ito tungkol sa dahil wala silang problema. So yan ang pag-usapan natin at pwede nyo pong i-practice ito kung sakasakali na hindi nyo pinapractice yung iba dito sa mga babanggitin natin, pwede nyo ring i-practice. Pero disclaimer nga lang po na bawat relasyon ay magkakaiba. So kunin nyo lang po dito sa mga tip natin kung alin yung pwedeng i-apply sa relasyon ninyo. Kung hindi pwedeng i-apply, huwag nyo pong kunin. Pero kung nakikita nyo naman na, ay oo nga, maganda ito, pwede namin gawin, gawin po ninyo. Okay? Simulan ay i-shoutout ko lang po muna si Miss Nicole. Nicole po yata yung pangalan niya, pero ang name niya po sa YouTube ay Morita Katarina. Morita Katarina, maraming salamat po, nagpapa-shoutout. At yung kauna-unahan po nag-member sa aking channel, maraming salamat po. Intay-intay lang po tayo ng ibang member and then magla-live po ako para po sa mga member natin. Thank you. Okay, simulan na natin. Yung unang-una natin, number 1, pinapakita mo yung pagmamahal mo ng tahimik. Hindi naman palaging kailangan palaging magsabi ng mahal kita, ng I love you, palaging ibubuka yung bibig para lang sabihin. Kasi minsan nga kadalasan meron nga tayong kasabihan na kapag maingay ay mababaw, kapag tahimik ay malalim, di ba? Meron mga kasabihan na gano'n yung matatanda nung araw. Pero ito, ang sinasabi natin dito, yung number 1 dito, ipinapakita yung pagmamahal ninyong dalawa sa isa't isa ng tahimik. Ito yung katahimik na simple pa, katulad ng paghawak ng kamay, pagyakap, paghaplos, yung maliliit na gesture na ganyan. Yan ang napaka-healthy na habit niyan. Kasi alam nyo, minsan sapat na yung ganyan lang, yung hawak ng kamay, yung paakbay-akbay, o kaya payakap. Alam mo naman pagka nasa labas or minsan nagmamaneho, hawakan mo siya, yung mga maliliit na bagay na ganyan. Parang wala kang sinasabi pero nagsisend yan ng message sa partner mo na parang sinasabi mo, nandito lang ako. Alam mo yun, safe ka sa akin, na mahal kita. Yung pag may mga ganong gesture na maliliit, na palagi kang nakahawak, palagi kang nakaakbay, yung mga maliliit lang. Kasi yung mga ganyang maliliit na bagay na tinatawag na physical affection, nakakabuo yan ng tiwala, ng comfort, at saka ng security. Ito yung mga silent love languages ng mga healthy couples. Okay, yung number 2 natin, marunong yung couple na yan, ang hobby nila, marunong silang mag-usap ng walang takot. Yung wala silang kinatatakutan na i-judge sila nung kapartner nila, diba? At hindi nila pinapabayaan ang problema. Yun nga yung sinasabi ng matatanda, huwag niyong tulugan ang problema, pag-usapan ninyo. Hindi pinapatahimik yung isa. Yung ibig sabihin, isa lang yung nagsasalita. Tapos yung isa, hindi niya pinagsasalita. So both sila, open ang communication at alam nila na walang magja-judge kung ano man yung ilalabas na pag-uusapan or kung ano man yung problema na pag-uusapan. At hindi nila kailangang itago ang kanilang feelings. Inilalabas talaga nila yan. Wala silang takot na ilabas kung ano man yung nararamdaman. Ito yung tinatawag na meron kayong safe
space to talk honestly. Diba? Nag-uusap kayo ng talagang tapat, talagang inilalabas nyo. Pero hindi kailangan ito ng sigawan, hindi kailangan nag-aaway. Ito yung dalawang tao na matured at willing to understand each other. Willing to understand the situation at pinaka-importante ay willing gawa ng solusyon kung ano man yung naging problema. Ayan, yung pangatlo sa magandang habit ng mga couple kung bakit tumatagal at tumitibay lalo ang kanilang relasyon ay yung mga malalalim na emotional bond. Yung mga bonding moment ninyo, nandyan yung tawanan ninyong dalawa, yung emotional intimacy nyo, syempre yung dalawa, at saka yung malalalim na conversation ninyong dalawa. Ito yung mga tunay na intimacy, hindi lang yung basta pagtatalik or hindi lang basta romance, di ba? Ito yung magkasabay kayong tumatawa, magkakwentuhan kayo ng mga pangarap nyo, ng mga plano nyo, ng mga goal. Ito yung naglalabas ka ng takot mo or kung ano man yung nararamdaman mo na ilalabas mo, nagiging totoo ka kahit na vulnerable ang sitwasyon o vulnerable ka or siya, yung partner mo. Yung strong relationship kasi, ito yung lugar kung saan ang mga puso ninyo ay panatag. Alam mo yun, panatag yung mga puso ninyo kahit na anong ginagawa niyo. Simpleng bagay pero nakakapagparamdam sa bawat isa na safe ako dito, na panatag ako dito, emotionally safe ako sa kapartner ko. Wala akong kinatatakutan when it comes to pagmamahal niya, when it comes to the level of love na meron kami. Okay, yung number 4 na healthy habit ng mga couple kung bakit tumatagal ang kanilang relasyon, ito yung marunong kayong mag-sorry at marunong kayong mag-ayos ng inyong mga problema. Yung tinatanggap ninyo yung inyong pagkakamali at nagsusorry kayo. Siyempre, accepting mistakes and making amends, di ba? Yung siyempre, bumabawi ka kapag nagkaroon ng pagkatampuhan. Diba? Ang nakakawasak kasi, isa kasi sa nakakawasak ng relasyon, minsan hindi yung basta away lang, kundi yung mga pride. Yung pride ng bawat isa. So, ang healthy couples ay humihingi ng tawad, inaayos kaagad ang problema, at hindi tinutulugan ang problema hanggat walang solusyon. Hindi importante kung sino ang may mali or kung sino ang tama. Ang importante o ang mahalaga yung kayong dalawa. Yung kayong dalawa ay kaya nyong ayusin kung ano man yung nagiging problema ninyo. Ayan, yung number 5, yung ina-appreciate nyo ang bawat isa. Diba? Meron kayong mutual respect, gratitude, meron kayong verbal appreciation. Ayun po, ang napansin ko lang, which is kasi isa ako sa ganon dahil Pilipina ako, so iniisip ko na mostly tayo mga Pilipino, hindi tayo masyado sa verbal. Akala natin based on action, based on action na-appreciate natin. What if yung partner mo, ang love language niya yung appreciation pala. Gusto niya yung may validation palagi. Tapos hindi mo madalas sabihin. So, ito yung mga habit ng mga healthy couple na alam mo yun, nagiging kampante sila dahil palagi nilang naririnig yung ang tawag dito na na-appreciate sila ng kanilang partner. Yung palaging nagte-thank you, tas palaging sinasabi na I'm proud of you, na na-appreciate ko yung mga ginagawa mo para sa akin. Yung mga ganon. Napakalakas nito. Ito kasi yung magpapatibay ng inyong emotional connection. Kasi kung saan may gratitude, syempre, nandun din ang love. So kung may gratitude, merong love. Ito, napaka-importante nito. Mas maganda nga ito na sa umpisa pa lang, bago mo tanggapin yung magiging karelasyon mo, titingnan mo na kung ano ito. Itong number 6 natin, yung nakikita nyo yung future nyo together. Kasi kung sa umpisa pa lang nakita mo na parang magkaiba kayo ng landas, at sa tingin ninyo, hindi nyo tatahakin ang the same goal or the same future, ayan, medyo mahirap yan. So, yung mga healthy couple, kaya sila healthy ay dahil same sila ng goal, shared dreams sila, yung plano nila, parehas nilang napagkakasunduan, at saka yung commitment nila ay napagkakasunduan nila. Parehas sila ng commitment papunta dun sa kanilang goal. Kasi ang healthy relationship kasi it's not just about today, it's about the future.
Kaya kailangan parehas kayo ng goal, parehas kayo ng commitment, ng passion. Kasi kung ganyan, magkakaroon kayo ng stability at saka ng long-term mindset para sa inyong dalawa. Tapos syempre, yung tiwala nyo sa isa't isa na kaya nyong ma-achieve yung goal ninyo. Paano na lang kung hindi kayo parehas ng goal? So, dyan nagkakaroon ng conflict. So, ang relasyon tumatagal kasi kung parehas kayong nakatingin sa iisang direction. Kung iisa lang yung tinatahak nyo. Pero kung halimbawa, ito yung tatahakin nyo, merong kumakaliwa, merong kumakanan, medyo mahirap yon. So, yung mga couple na healthy yung relationship nila, ganun po yun. Meron silang goal at parehas nilang tinatrabaho yun. Ayan, yung number 7 natin, ito, baka medyo may kumontra na guys dyan. Hindi naman siguro. Ito yung pantay sa hati sa gawain. Hindi naman ibig sabihin na kung nagluluto si babae, dapat nagluluto rin si lalaki. Hindi. Ang ibig sabihin is shared responsibility. So, kayo yung magbabalanse niyan. Kung ganun yung usapan nyo, halimbawa, yung isa siya yung nagluluto, pag sasabihin naman ng isa, sige, kung ikaw ang magluluto, ako ang maglilinis, di ba? Hindi pwedeng isa lang yung gumagawa ng lahat. Dapat may contribution. Yung mga either babae or lalaki, kung sino man yung nagtatrabaho sa inyong dalawa, diba? Magbalanse kayo na kahit na ikaw yung nagtatrabaho tapos si misis nasa bahay lang, paminsan-minsan maki-share ka ng responsibility sa bahay, like yung pag-iigib, pagluluto, yung ganyan. Kung parehas naman kayo nagtatrabaho, lalong-lalo na, balansehin nyo yung responsibility sa bahay. So yung mga healthy couple, ganito yan, inaayos nila yung kanilang responsibility sa bahay, yung mga gawaing bahay. Nakashare yan. Kasi kung hindi, magkakaroon ng resentment yung relasyon ninyong dalawa. Diba? Kasi kailangan talaga teamwork. So talaga kailangan lumabas teamwork. Pero huwag kayong magbilangan. Timbangin nyo lang na kailangan nagtutulungan kayo. Iba naman yung nagbibilangan kayo ng kung sino mas maraming ginawa. So ang healthy relationship ganyan, hindi nagbibilang ng maraming kung sino maraming ginawa or kung sino yung konti yung ginawa. Pero binabalanse nila ang shared responsibility when it comes sa mga gawaing bahay. Ayan, yung panghuli natin, pang-8, ito yung may personal space kayo parehas. Ito yung mga healthy habits ng mga couple na talagang matured na. Kaya din talaga tumitibay lalo yung relasyon nila. Kasi meron silang personal space. Hindi kasi porke mahal mo na or porke mahal mo siya or kayong dalawa, hindi nyo na kailangan ng sariling oras para sa sarili nyong space, 'di ba? Hindi porke sabihin niyo, sige, kailangan may space tayo. Hindi ibig sabihin nun paglayo o pagkawala ng love o cheating. Ang space na sinasabi dito, yung para makapag-unwind ka mag-isa. Ito yung, 'di ba, yung makapag-recharge ka or makapag-self-care ka at nandun yung individuality. Tandaan natin na naging couple kayo, oo. Sabi nga, nung kinasal kayo ay naging isa. Naging isa, oo, bilang mag-asawa. Pero meron pa rin kayong individuality, di ba? Dalawang tao pa rin kayo. So, kaya yung merong matibay na relasyon na pagsasama, ito yung hinahayaan magkaroon ng space yung kanilang mga partner, yung kanilang mga couple. Like for example, yung husband ko, ang hilig niyan is desert driving. Ako hindi ko masyado siya na-enjoy kasi ang daming trabaho, yung alam mo, ang daming kinakarga sa sasakyan, ang daming bibit-bitin. So masama ko paminsan-minsan, pero kadalasan kung palagi niyang gusto pumunta, hinahayaan ko siya kasi parang yun na yung pinaka-boys boys life niya. Alam mo yun, yung pinaka-personal space niya. Tapos ako naman, pinaka-personal space ko, minsan nakikipag-meet ako sa mga friend ko ng coffee, mga ganyan, and then yung salon. Yung mga ganong personal space na kailangan ay hinahayaan sa mga partner. Okay? Ayan, natapos na po natin yung 8 habit na ginagawa ng mga couple kung bakit napakatibay ng kanilang relasyon at magaan yung kanilang relasyon, wala sila masyadong stress. Diba? Kasi wala namang perfect na relasyon, kaya nga merong mga tampuhan. Pero merong mga healthy habits kagaya nitong 8 na to na pwede nyong i-practice para lalong tumibay ang foundation ng inyong relasyon. Ang pagmamahal is hindi lang basta feeling yan. It's a behavior. It's a habit.
na kailangan mong buuin para yun ang gamitin nyo sa pang-araw-araw ninyong pagsasama. Okay? So, ano sa tingin ninyo sa 8 yan ang healthy habit na ginagawa ninyo kaya matibay ang relasyon ninyong mag-asawa? Okay, so kung nagustuhan po ninyo ang aking video, sana po mag-subscribe kayo. At kung gusto nyo rin po akong ilibre ng kape, meron po akong link dyan para to buy me a coffee. And then, thank you so much po sa panonood ninyo and I hope to see you again on my next video. Thank you.